Welcome sa Mel's Spearfishing TV na kung saan makikita kayo ng spearfishing activities. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito lang ako magdadive sa malapit lang sa amin. Etong spot na to is yung nahuhuli natin ng mga slender unicorn. Try nating bisitahin yung mga slender baka nandito sa mababaw na area. Medyo matagal din hindi ako nakadive dito. At yung update pala natin ng makina natin is hindi na talaga naayos. Hindi talaga gumana. Kaya medyo matagal-tagal talaga tayong hindi makadayo sa isla neto or sa Gakot Island. Pero pag-ipunan ko na lang ng bagong makina yun para walang aberya sa laot. Pagkatapos ko ditong mag-load ng spear gun, guys, nagsisin na ako dito sa mababaw para pagdating ko sa malalim na area, is ready na itong tenga ko, hindi na mabibigla. At habang nag-aantay ako dito guys ng malalaking isda, eto may nagpakita sa akin na cute na mga barakuda. Wala pa atang kalahating kilo to, kaya nayaan ko na lang to. Eto mga ganitong size kasi is lalaki pa. Makikita pa natin dito sa spot na to. Kaya lang, baka iba na ang makahuli pag lumaki na. Kaya umangat muna ako dito. At dahil naka-warm na tayo dun sa babaw na area, diretso na ako dito sa main spot natin. Dito natin nakikita yung mga slender unicorn, yung mga midnight snapper. Eto't nandito naman yung mga midnight snapper, pero itong isdang ito talaga is napakailap, napakatalino. Mas talino pa talaga sa akin to. Ayaw na ayaw talagang lumapit sa poging ito. Buti lang may nagpakitang isang slender unicorn, kaya sinubukan ko tong antayin. Unti-unti namang lumapit itong slender unicorn, kaya tinutukan ko kaagad. Ngunit pagkapul ko ng trigger, ayun, hindi tinamaan, medyo malayo pa pala. Kaya pagkalud-kulit ng spear gun dito, balik ulit tayo sa ilalim. At dahil hindi pa nagpapakita yung grupo ng slender unicorn, palipat-lipat muna ako dito ng dinadapaan. At eto, habang nag-aantay dito ako ng isda, eto, may naligaw ulit na isang slender unicorn. Sa oras na to, is napakaamo etong isa. Kaya pagka-close ko ng gap at na-make ko yung distance, tinira ko na to. Ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Isang slender unicorn. Bihira na tayo makaharvest ng ganitong isda. Napakadalang na talaga dito sila sa mababaw na area. Kaya pagkatapos kong ma-secure itong slender unicorn, bumalik ulit ako dito sa ilalim. Dito pa rin ako nag-dive sa nahulihan natin ng slender unicorn kanina. Nagpakita kasi yung malilit na slender. Baka sakaling may mga kasamang malalaki na dahil pahapon na ito or patakip silim na. At ito nga, yung sinasabi ko, nandito yung mga maliliit na slender unicorn. Pero ang mga slender unicorn na ito is maliliit pa talaga. Wala pang kalahating kilo ata. Kaya pumipili talaga ako dito sa grupo ng mga umaabot na ng 1 kilo. Para sa mga susunod na mga dive natin dito is nandito pa itong maliliit at lalaki pa ito. Mahuhuli naman natin yan. Buti na lang lumapit itong isang malaki. Kaya ito yung tinira ko. Ayun, tinamaan naman. Medyo malayo lang yung pagkatira ko, kaya napababa yung tama. Pero secured na secured naman, hindi mapupunit. Dahil ang mga slender unicorn is matitigas ng balat. Kahit nasa gilid yung patama mo, is hindi mapupunit sila. Depende na lang kung napakababa talaga. Pangalawang isda natin ngayong hapong ito. Isang slender ulit. Ayos na rin to.
Pagkatapos kong malagay sa stringer etong slender, bumalik ulit ako dito sa ilalim. Dito ako nagpwesto sa may corals para nakatago yung katawan ko at hindi mapapansin ng mga slender pag lumalapit. At habang nag-aantay ako dito guys, binaba ko yung ulo ko dito sa may corals para hindi masyadong mahalata ako ng mga slender unicorn para lumapit ka agad talaga ng sagaran sila para matira natin. At eto, hindi naman ulit ako nabigo. May lumapit ulit na isang slender unicorn. Pang tatlong slender unicorn natin to ngayong hapon ito. Okay na rin to kaysa naman umuwi tayo ng walang huli. Basta pinipili ko lang talaga dito yung malalaki, hindi ko tinitira yung mga maliliit para sa sunod nating mga adventure dito is magpakita pa yung mga maliliit na isdang yon. Dito guys, makalipas ang 1.5 oras, eto medyo madilim na, gawang tagsilim na, lubog na yung araw, pero nagbabaka sakali pa rin akong madagdagan pa yung slender unicorn ko na huli. Dito sa dive na to, dito ulit ako nagpwesto sa may corals, dito sa malapad. Nakatago kasi yung katawan ko dito, kaya lumalapit yung mga slender unicorn. Ang nauna talagang lumapit dito is etong mga maliliit. Titira na nga sana ako ng isa na itong maliit. Pero napansin kong may palapit na napakalaking slender unicorn. Kaya inantay-antay ko to. Buti lang, hindi ako nabigo. At ito yung naging pang-apat na slender unicorn natin ngayong dive na ito. Napakalaking slender unicorn. Umaabot ito ng 2.7 kg on scale. Ayos na, ayos na. Pagkatapos ko ding masama itong slender unicorn na napakalaki guys, pagkatapos kong makalo dito ng spear gun, napakadilim na talaga yung ilalim. Kaya ang ginawa ko dito is lumipat na ako dito sa mababaw na area. Medyo okay pa yung visibility ng dagat. Nag-try pa ako dito mag-ambush. At sa pag-aantay ko dito sa ilalim, guys, paglingon ko sa kaliwang bahagi, napakalapit na pala itong dalawang samaral sa akin. Kaya eto na, naging target ko. Buti lang, maamo. Paggalaw ko ng pana, lumapit pa talaga. Kaya ito na yung naging last na isda natin ngayong hapong dive na ito. Okay na rin to. Ang 5 huli natin. Halos nag-1 kilo naman to, kaya goods na goods na. Nakapahabol pa tayo ng napakalaking samaral. Thank you Lord, samaral. Uwi na tayo. Nag-aalas 6 na, lumakas na din yung alon. Okay na rin to, pang-limang isda natin. Ayun guys, umuwi na tayo. Medyo madilim na. Buti na nakahuli pa tayo na itong malaki, yung last dive, bago dumilim yung ilalim. Eto, laking unicorn to, slender unicorn. Estimated ko dito mga 3 kilo.
Nakaapat na piraso tayo. Pagpunta ko doon sa mababaw na area, nag-dive pa ako. Ayun. Sobrang 1 kilong samaral. Pang ulam na lang to. Itong mga slender, benta ulit tayo ng isda. Napakadalang talaga ng pahuli ng malalaki. Walang nagpapakita. Kaya tiyagaan lang talaga. Araw-araw dive. Para kung nasaan yung blessing, yung buenas na araw is matataymingan. Kahit malamig. Ganun talaga ang buhay, mangingisda. So timbangin natin lahat. Ito muna. Ay, hindi nag 3 kilo. Ano lang? 2.7. Okay na rin yan. Ay, lahatin na natin. Paras lang naman ng presyo yan. 4 na kilo. Ngayon lang ulit tayo nakahuli ng slender unicorn. Medyo matagal din. So ayun, benta natin yung 4. 6.4. Okay na rin yan. Ito kung nakailang kilo tayo lahat. Ayan, 7.4. Ay, 7.1 half. Ayan, 7.1 half. Okay na rin. Ito dito, 6.4 times 190. Benta natin to ng 190. Walang isda eh. So, itong 4 na slender unicorn, benta natin 6.4 times 190 natin is may kita ako ngayong araw na ito na 1,216. So okay na rin nakita. Bawi tayo sa bukas na dive. Dive ulit tayo. At pagdating nga ng umaga guys, balik ulit ako dito sa dagat. Ito na, naging unang sisid ko. Hindi pa nga ako nakakapwesto. Ito yung activities ng dalagang bukid dito. Ang daming bait. Kaya dali-dali ako nagpwesto dito. Baka sakaling may biglang lumapit na napakalaking mamsa or dugtuto naman or tangigi. Iba-iba kasi ng galaw. Ito mga dalagang bukid. Parang may kinakatakutan talaga dyan sa malalim na area. Pero dito sa unang sisid natin, wala namang nagpakita. Natatakot lang siguro sa akin, eto mga dalagang bukid. Doon lang siguro ito nakita ng pogi dito sa ilalim, kaya ganun ang galaw. Pagkatapos kong magpahinga, bumalik ulit ako dito sa ilalim. Ito, ganun pa rin yung activities ng dalagang bukid. Parang may kinakatakutan talaga sila. Hindi ko alam kung saan natatakot to. Kung sa akin ba, or may isang nag-aaligid dito. Pero nag-antay-antay pa ako dito, wala namang nagpakita. Kaya nag-resurface na ako dito at lumipat ako ng pwesto. Dito sa dive na to, magpipwesto na sana ako sa may bato. Nang bigla ako may naaninaw dun sa malalim na area na napakalaking grouper. Kaya ang ginawa ko dito is gumapang ako dito sa may mga bato at linapitan siya. At habang palapit naman ako dito sa kanya, ayun, biglang humarap sa akin. At eto yung pagkakataong matitira ko talaga, itong napakalaking grouper na to. Pero nilapitan ko pa ito ng konti. At eto ang nangyari, biglang tumalikod kaagad sa akin. At papunta na sa malalim na area. Kaya hindi ko na sinundan, napakalalim kasing spot ito. Hinayaan ko na lang, maybe next time makikita pa natin yun. Baka kasi pagpilitin natin at sundan pa dun sa napakalalim na area, baka buhay pa ang kapalit ko. Kaya hindi ko na talaga pinilit. Makalipas ng 2 oras ng pagdadive, wala pa rin ako nahuli. At pauwi na rin ako neto. Medyo matagal na rin yung dive ko. Kaya imbis na umuwi ako ng walang huli, kumuha na lang ako na itong mga maliliit na isda. Nakita ko dito ng isang lapu-lapo, kaya kinuha ko na. Halos nagkalahating kilo naman to, kaya ayos na. Napakasarap na lapu-lapo. Itong ganitong kulay pula. Ito yung palagi nahuli sa Palawan ni Joy Adventure sa kanilang native channel. At dito sa dive na to, nakita ko na itong dalagang bukid, yung kulay pula. May nag-request kasi sa akin na isang subscriber na kumana daw tayo ng isang dalagang bukid. Kaya eto na yon. Pero ito is bihira natin makita yung dalagang bukid. Yung palagi kasing nakikita natin sa dive is maliliit na dalagang bukid yon.
Yung sa dive na to, hinahanap ko yung dalagang bukid. Nawala kasi yung dalagang bukid. Yung kulay pula, yung una nating natira dito. Nawala bigla, nabulabog na siguro natin. At habang naghahanap ako dito ng ibang target, eto may nakita akong isang midnight snapper na umaalagid dyan sa baba. Kaya dito na ako ng focus. Akala ko dito, tuluyan ang lalayo sa akin. Ngunit ilang saglit pa, eto't bumalik sa akin. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Ito yung isa sa pinakamailap na isda na bihira natin mahuhuli. Kaya pagkatapos din na itong dive na to guys, okay na rin yung mga huli ko. Nakapang-ulam pa ako habang pauwi. Kesa naman wala tayong mahuli at wala tayong maiuwi sa pamilya natin. At least safe na safe pa rin tayong makakauwi sa pamilya natin at may dala pa tayong pang-ulam. Okay na rin to. Nakalimang piraso tayo. 2 dalagang bukid na pula, isang lapu-lapo, yung maya-maya, saka itong isang midnight snapper. Makawin lang tayo sa mga susunod na dive. Makalipas ng 2 araw na pagpahinga sa dive guys, ulit ako dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Dito ako magda-dive sa nahuhuli natin ng mga tangige. Napakadalang talaga yun yung panain. Bihira tayo makarami sa isang dive. Kaya ang ginagawa ko talaga dito is inipon ko na lang yung mga clip para lang may ma-upload tayo. Kaya ito na naging unang dive ko pagdating ko dito sa spot. Pagka-pwesto ko dito, nandito yung mga one spine unicorn. Ang dami nila, grabe. Ang ganda lang pagmasdan. Etong mga ganitong isda, etong mga maliliit. At habang napapaligiran ako na itong mga malilit na unicorn, eto may biglang lumapit sa akin na long nose emperor. Kaya pagka-close ko ng gap dito at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Unang isda natin ngayong araw na ito. Halos nag2 kilo naman to. Kaya goods na goods na unang huli natin. Ngayong pagdayong ito, dito sa nahulihan natin ng mga dragon. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong long nose emperor guys, at pagkatapos kong maglo dito, ito't may dumaan sa ilalim ko ng grupo ng salmon. Kaya bumaba agad ako dito. At ito yung naging pangalawang isda natin. Umabot naman ito ng 3 kilo, kaya okay na rin. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong huli natin guys, nag-dive pa naman ako dito, pero wala na talagang nagpakita. Halos naka2 oras akong dive dito, pero wala na talagang nagpakita. Pero nag-try pa rin ako ditong mag-dive, baka sakaling madagdagan pa yung huli natin. Shoutout nga pala kay Japit Gipiga, Florencio Paragosa, Ani Rosal, Johnny Heisten, Pablo Alaw, Ariel Perlata, Juni Alaw, Lugin Gillian, Jojo Organcia, Judy Driver TV, Paulo Renz Camacho, Bonifacio Arbalati, Danilo Adalem, Chad Prince Adalem, Noel Gligo, Jules Ortinero, Monte Family, Labrado Family, Rini Alisin, Alan Tingala, Ryan Samson, Rooney Alo Family, Rudy Alo, Alo Family, Alfanta Family, Ronron TV, Nelson Fanturas, Marlon Hamisola, Ib Lamoresa, Montahis Family, Alvin Ibasco, Romulo Ratuccio, Hanford de San Jose Family, Ami Friend, Ubahad TV, Liwanag Family, Dennis De La Cruz Family, Alberto Fantino, Pancho Pantino, Florante Miranda, Elvera Miranda, James Gracia, Mario Permejo, Judins Family, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Edgar Hisona Family, Aldrin Arellano, Cato Binitwa, Felix Lumagdang, James Ubisa, Federic Tirado, Edward Yuson, Ariel Tumbaga, Diosdado Oraya, Ken Lopez, Ariel TV, Edison Albak, Rubin Borjos, Prince Tyron, Sander Timahan, Jason Alejo, Cruz Family, Jade Cruz, Dusongki, Sia, MJ Kyle, Nanay Bardita, Ariel Daay Lihido, Rolino Babanto, Bug Starry Maker, Tobias Family, Aldrin Encio, Batas Family, Will Hinerosa, Aileen Abayon Saison, Kayadong Family, John Peter and Myra, Mikael Estimar, Emeros Burlado,
Manres, Raymond, Billy Banyares, Warley Castillo, Usuraga Family, The Composer, Rapi Bantilan, Nan TV Mix, Rinaldo Mahilom, Manang Hilaw, Rosario Etotse, Maintenance Lab TV, Joel Ranas, Julito Cuesta, Erwin Labin Malayan, Justin Paigmane, Famiano Family ng Sibali. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito lang guys, yung mga nahuli natin, nakadalawang piraso tayo naman. Okay na rin to. Isang Lonos Emperor, saka isang Rainbow Runner. Binenta ko itong dalawang isda. Kumita naman ako dito ng 1,000, kaya ayos na rin sa isang araw na dive. Okay na rin nakita yon. May pambili tayo ng mga konsumo sa bahay. So hanggang dito lang muna guys, yung video natin hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.